Sige, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inihatid na kahapon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City ang sabina para kay Vice President Sara Duterte. Iniimbitahan ang pangalawang Pangulo sa opisina ng NBI sa Biyernes, November 29 para magpaliwanag ukol sa umano'y pahayag niyang may kaugnayan sa pagpapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, mas mainam na personal na dumalo si Duterte kaysa magpadala ng kinatawan. Ang purpose po ng subpoena is to shed light doon sa mga utterances ng Vice President. Usually po naman po anytime po, pero by 9 o'clock dapat na. Pwede naman po siya magpadala ng emissary or ng kahit na sino messenger para i-reset. Pwede naman po siguro mas maganda kung mismong yung Vice President na po. Hataw Balita ngayon. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na magbigay ng pahayag kaugnay ng sabpina mula sa NBI at sinabi niyang nais niyang basahin muna ito bago magbigay ng tugon. Ayon pa sa Vice Presidente, ang kanyang mga pahayag ay maliciously taken out of context at binigyan ng maling kahulugan lalo na ang mga akusasyon ng assassination plot. Paliwanag pa nito, ang kanyang mga sinabi ay bahagi ng isang kondisyonal na sitwasyon at hindi isang aktibong banta sa buhay ng Pangulo at iba pang mga opisyal. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Hataw Balita ngayon. Iresponsable para kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces kaugnay sa pagtatanggol sa konstitusyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay E.S. Bersamin, wala umano itong mas makasariling motibo kaysa pagnanais na mapatalsik ang nakaupong Pangulo upang ang anak na babae niya ang pumalit sa pwesto. Dapatan niya irespeto ng dating Pangulo ang konstitusyon at iwasan na maging irresponsable. Ayon pa sa dating Supreme Court Chief Justice, nakagugulat ang garapalang panawagan ni former President Duterte na maglunsad ng kudeta laban kay Pangulong Marcos Jr. Hindi rin katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan. Apila pa niya maghintay sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na walang pangangailangan para sa loyalty check sa mga sundalo sa kabila ng alitan sa politika. Anya, nananatiling tapat sa watawat at konstitusyon ng AFP at sumusunod sa chain of command. Pagtitiyak pa ni Padilla ng AFP ay mananatiling nagkakaisa, profesional at non-partisan, kaya hinihiling nito na huwag silang idamay sa issue ng politika. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution, and we adhere to the chain of command. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang posibilidad ng pagkakaayos si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng University of Santo Tomas, UST Department of Political Science, sa lumalalang alitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte na mula sa harmless rhetoric ay umabot na sa pagbabanta.
Posible umano itong mauwi sa political crisis gaya ng impeachment o panawagan sa supporters na magdaos ng prayer rallies o protesta. Bagamat wala pang negatibong epekto sa imahe ng Pilipinas sa international community, binalaan ni Coronasyon na ang political instability ay maaaring maglayo ng mga dayuhang mamumuhunan. Ganun mang sitwasyon na may tuturing na isang parang magdudulot ng political instability, hindi maganda to, lalo na sa mga foreign investors. Para sa bansa natin, kasi imbis na maglagak sila ng mga pondo, o kaya magnegosyo sila dito, baka umatras pa at layuan pa tayo. Hataw Balita ngayon. Tinawag ng ilang mambabatas na posibleng inciting to sedition ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila nang hihikayat sa militar na iatras ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, hinimok ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara si Duterte na itigil ang ganitong pahayag na umano'y nagdudulot ng destabilization sa bansa. Gayunman, may ilan ding kongresista na nagsabing hindi na dapat ito pagtuunan ng pansin dahil diversionary tactic lamang ito ng mga Duterte para ilhis ang issue na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Nangyari po ito last time, parang inciting to sedition po, no? Yung what was tagged to it. Pero at this point, puro hyperbole. Hataw Balita ngayon. Nakabinbin na disbarment complaint sa Korte Suprema laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang pahayag na pagpapahukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, ang kaso ay kaugnay ng insidente noon si Duterte pa ang mayor ng Davao City kung saan nakasuhan siya ng pananakit sa isang sheriff. Dagdag pa nito, case-to-case basis ang disbarment kaya may posibilidad na magsagawa ng motu proprio investigation ang Supreme Court kaugnay nito. Actually, there's a pending case on disbarment for the VP, which was filed a few years ago, back when she was still the mayor of Davao. Hataw Balita ngayon. Inumpirma ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na isang agent of influence ng China si dismissed Bamban Mayor Alice Go o Guo Waping. Ito ang isiniwalat ng ahensya kasabay ng huling pagdinig ng Senado sa mga krimeng iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Paliwanag ni NICA Deputy Director General Francisco Ashley Asedillo, aplikable ang terminong agent of influence kay Go sa halip na tawagin itong isang espiya. Ito'y batay sa definisyon na gumagamit ang dating Bamban Mayor ng impluensya, katayuan at posisyon. Pangunahin na rito para impluwensyahan ang opinyon ng publiko o decision-making para sa benepisyo ng bansang pinaglilingkuran nito. We do not have currently any legislation or any convention in our country that defines what an agent of influence is. However, within an historical context, Madam Chair, given that these activities have been common, especially during the Cold War, the activities and the facts that have come to light so far in this committee and in other committees, especially in the House, point to the fact that she is, and even in discussions within the intelligence community, there is consensus that indeed she is an agent of influence. Hataw Balita Wala ngayon. pang impormasyon ang Philippine National Police kung nakalabas na ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, aalamin nila sa Bureau of Immigration kung talagang nakaalis na ito ng Pilipinas. We will try to coordinate and seek confirmation from the Bureau of Immigration if indeed Attorney Roque has already left the country po. Matatagdaang nabanggit ni VP Sara Duterte sa isang virtual press conference na nakalabas ng bansa si Roque.
Si Roque ay pinaghahanap ng pambansang pulisya matapos mag-issue ng arrest order ang mababang kapulungan ng Kongreso. Hataw Balita ngayon. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang 6.352 trillion pesos na panukalang national budget para sa taong 2025. Sa 19 na senador na dumalo ng Senate plenary, 18 ang bumoto pabor sa pagpapasa ng House Bill number 10800 o ang General Appropriations Act of 2025. Nag-abstain naman si Senador Aquilino Coco Pimentel Jr. dahil anya sa wait and see attitude nito. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, pagdedesisyonan pa sa bicameral conference ang budget ng Office of the Vice President o OVP. Gayon din ang 39 billion pesos na pondo para sa ayuda para sa kaposang angkita program o AKAP sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Hataw Balita ngayon. Isiniwala the Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Director Winnie Guidato na lumipat na sa Visayas at Mindanao ay ilang Pogo Company. Nagparehistro rin umano ang mga ito sa Securities and Exchange Commission o SEC bilang business process outsourcing o BPO company para maipagpatuloy ang kanilang operasyon sa kabila ng pagbabawal ng Pangulo sa ilalim ng Executive Order No. 74. Ayon kay Guidato, karamihan sa mga dating Pogo worker ay nagiging guerrilla groups na nahahati sa mga maliliit na unit na may 10 hanggang 20 katao. Dahil po sa active ang PAOK dito po sa area ng Luzon area, we found that most of the Pogos are now in several areas of Visayas and even in Mindanao, ma'am. Okay. Nandun na po sila ngayon. At nakikita rin po namin na yung iba naman, pinapalitan na yung kanilang mga pangalan sa Securities and Exchange Commission. Nagiging BPO na lang po. Hataw Balita ngayon. Nakikipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan para mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya, kalakalan at sustainability. Sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko, pinasalamatan ni Marcos ang UAE sa suporta nito sa PNP, pagbibigay ng pardon sa 143 na Pilipinong nakakulong sa UAE at sa pagtulong sa mga biktima ng pagbaha. Halos 700,000 ng mga Pilipino ang nagtatrabaho sa UAE na may malaking tulong sa pag-unlad ng bansa. Hataw Balita ngayon. Patindi ng patindi ang hidwaan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na dating magkatandem sa halalan 2 taon lang ang nakalilipas. Ang dating relasyon ng dalawang may pinakamataas ay nauwi na sa pagbabanta at kabila ang sagutan. Nang tanungin si Vice President Sara Duterte kung may pag-asa pa magkaayos sila ng Pangulo, ang naging tugon nito. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Hataw Balita ngayon. Maariing tinutulan ng pamilya ng yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ang anumang banta ng karahasan o pagpaslang. Ginawa nila ang pahayag matapos akusahan ni Vice President Sara Duterte ang pamilya Marcos ng pagiging utak sa pagpatay kay Aquino noong 1983. Ayon sa pamilya Aquino, bagaman dumaan si Ninoy sa matinding panggigipit mula sa mga Marcos, naniwala sila sa lakas ng mapayapang pakikibaka at ito rin ang prinsipyo ng kanyang pamilya. Panawagan nila sa publiko ipanalangin ang bansa sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa politika. Hataw Balita ngayon. Naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Executive Order No. 77 upang lumikha ng isang interagency committee para sa international humanitarian law.
Nais nitong magbigay suporta sa mga otoridad ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga alituntunin upang protektahan ang mga sibilyan na hindi kasali sa mga digmaan. Ang komite ay co-chaired ng mga kalihim ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs at binubuo ng mga ahensya tulad ng Department of Justice, Department of Health, Armed Forces of the Philippines at iba pang mga kagawaran ng pamahalaan. Layunin din ng Interagency Committee na magsagawa ng mga programa at aktibidad na magpapalaganap ng international humanitarian law. Hataw Balita Ngayon. Samantala, dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa nito mga nakalipas na araw, tumaas ang pangangailangang pinansyal ng mga apektadong residente sa mga lugar na matinding tinamaan ng kalamidad. Kaugnay nito, makakapanayam natin si Binibining Chap Delmo, ang Department Manager 3 ng Public and Media Affairs Department ng Pag-ibig Fund upang magbigay ng detalye ukol sa mga programa ng ahensya para matulungan ang mga kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Delmo. Ma'am Ani, magandang umaga po. At sa lahat po ng inyong mga tagapakinig, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Mula sa inyo pong Pag-ibig Fund, magandang umaga po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagising ng umaga. Ma'am, maaari niyo po ba kami bigyan ng idea sa Calamity Loan Program ng Pag-ibig Fund? Ma'am, ang Calamity Loan Program po ng Pag-ibig Fund ay ito po ay available anytime. Basta po meron pong state of calamity na idiniklara sa inyong lugar kung saan ka nagtatrabaho o kaya saan ka po nakatira. So, ito po ay available po sa ating mga active Pag-ibig members. So, ang ibig sabihin po nito ay kapag meron kang hulog sa loob ng the last 6 months po at ikaw po ay nakabuo na ng 24 months of contribution sa ating Pag-ibig. Ganun din po ay kailangan, syempre, meron ka pong proof of income na pwedeng ipresenta at ikaw po ay available para makakuha po ng calamity loan sa halaga pong 80% po ng inyong naihulog na o kaya po yung tinatawag nating total accumulated value. So, yun po ang pwede nating ma-avail. Calamity loan po, 80% of your savings. Okay. Kumusta po yung nasabing programa? Marami na po ba ang nag-avail ng mga kababayan natin sa mga lugar na matinding tinamaan po ng kalamidad? Sunod-sunod po yung mga bagyo na tumama sa atin, Mama Jap. Oo nga, ma'am. Unfortunately po na talaga pong sunod-sunod po ang naging bagyo natin ngayong taon. Kami naman po sa Pag-ibig Fund ay patuloy na nakaagapay po para magbigay tulong, magbigay ng pinansyal na tulong sa ating mga kababayan. Bukod po dun, ma'am, ay meron din po tayong insurance para sa mga nasiraan naman po ng properties na naka-loan. Halimbawa ay meron kang housing loan sa Pag-ibig Fund. Available din po ito, ma'am. You just need to present po yung mga proof na talaga pong nagkaroon ng damage ang property mo sa nakaraang sakuna. So pwede din po tayong magbigay tulong po sa insurance po naman ng mga properties na ito. Ma'am Ani, banggitin ko na rin po na we also have a 1-month housing loan payment moratorium naman po para sa mga kababayan natin na kailangan ng karagdagang tulong pa po para po may pansamantalang pahinga sa pagbabayad po kumbaga ng amortization payment po ng ikailang housing loan. Ito po ay pwede i-apply until December 31 of this year. Ayun, ma'am. Also, ma'am, okay. karagdagang... Ma'am Jab, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Miss Annie. Sige po, go ahead po. Yes, ma'am. Go ahead. Ano po yung karagdagan po? Ano yung karagdagan? Opo, meron din po kami, ma'am, Lingkod Pag-ibig on Wheels. Ito po ay ating pong mobile branch. Kumbaga ay iikot po ito sa mga lugar na nasa lanta po ng bagyo. Minsan po kasi talagang hindi available po yung branch po natin o kaya po ay hindi naman makapag-online ng ating mga kababayan dahil nga po sa nangyaring typhoon, no? So, pwede rin po, meron po kami Lingkod Pag-ibig on Wheels in coordination with their local government unit. We send po our Lingkod Pag-ibig on Wheels para po kaagarang makabigbigay ng tulong ang ating Pag-ibig Fund. So, yung inyo pong calamity loan o kung ano man pong loan, housing loan yan na gusto nyo i-apply,
ay kami na po ang pupunta sa inyong lugar para makipag-ugnayan sa inyo. Okay. Ma'am Jap, himay-himayin natin. Una, yung sa calamity loan. Okay. Pwede ka ba mag-apply dito ng online? What are the requirements? Ano po? Kanina may binabanggit kayo na mga requirements. Kung sakali yung ating mga kababayan na mag-a-apply dito, let's say for example, yung mga requirements nila nabaha kasi nagkaroon ng sunod-sunod na typhoon, hindi na yan available. Ano ang pwede nilang isubmit kung sakasakali po na nawala na nga yan? Para at least maka-avail sila ng calamity loan, ma'am. Yes, ma'am. Pwede po itong online, no? Kung halimbawa po ay hindi po makapag-accomplish ng loan application at mahirap pong pumunta sa aming mga branches, definitely po we encourage po our members to apply via online. Mas madali po ito at mas mabilis. You just need one valid ID po. Kung halimbawa naman, ma'am, Ani, ay talaga pong nabagyo ang lugar at hindi mo na makita ang iyong ID, ay pwede po kayo mag-submit ng barangay certificate bilang katunayan sa inyong pong pagkilala, no? At halimbawa po ay meron po kang tinatawag na loyalty card plus, mas madali po ito kapag doon na po i-credit sa inyong LC card o loyalty card plus ang inyong loan proceeds para hindi na po kayo babalik sa opisina para i-claim pa ang inyong loan. Ayun po, madali lang po ito. Kung wala naman po loyalty card plus, ay pwede rin po namin i-credit kung halimbawa ay meron kang land bank o kaya ay DBP cash card. So pwede po ito sa branch, pwede po dun sa aming tinatawag na loyalty LPAO o yung lingkod pag-ibigan bills. Pwede rin po online definitely, ma'am. Madali po, mas madali po sa ating mga members, mas accessible po ito. Kung kayo po ay makakapag-log on and please open your account po sa ating virtual pag-ibig website. Nakikita niyo po doon yung ating calamity loan sa ating po website. I-click lang po doon, apply for a loan at dire-diretso na po iyon. You can also lodge your application via online. Okay. Ma'am, you made mention about the house, the insurance loan. Ma'am, paki-reiterate nga ito. Kung halimbawa na bagyo, na apektuhan, nasira yung bahay mo, na yan po ay niloan mo sa Pag-ibig, ano po ang benepisyo na pwede makuha ng ating mga miyembro? Paki-emphasize nyo nga po itong bagay na ito, ma'am. Yes po, ma'am. Kung ang inyo po ang property ay kailangan po pala importante din po na updated po ang payment, no? Para po ang housing loan insurance nyo po ay alam din po natin na updated din po. So mag-submit lang po, ma'am, ng duly accomplished form. Yan din po ay nasa website natin. Para po sa report of loss din, kailangan pong indicate lang po natin ano po ang mga na-damage, ano po ang nasira sa inyong property. And then, submit po lang tayo ng maayos na picture as proof po ng na-damage na inyong property. At kung pwede po kung submit din ng estimated cost of damages, i-submit po sa ating opisina. Pwede rin po ito, ma'am, online, ano po. And then, our insurance company po ay mag-a-assess kung magkano po ang po pwedeng ma-claim sa inyong property na damage po. Ayun, ma'am. So, I hope ito pong mga offer na ating programa ay makadagdag po ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nabiktima at nasakuna ng bagyo. Sunod-sunod po, no, ma'am, talaga pong sana po ay ngayong natitira pang halos isang buwan na lang, ay isang buwan ngayong taon ay hindi na po tayo dalawin ng bagyo pa. Okay. Ma'am, yung lingkod, Pag-ibig on Wheels, ay available po ba ito sa iba't ibang mga lugar na naapektuhan ng bagyo? Where are they now? Saan sila located at this point? Doon sa mga kababayan natin na nanonood at nakikinig dito po sa Hataw Balita, baka po inaantabayan na nila kung saan ang location para magpatulong sila. Can you mention, ma'am, kung you have the idea kung asan po yung location ng mga ito right now? Miss Annie, ang ating pong LPAO ay nakikipag-ugnayan po sa mga opisina po ng ating local government unit upang makapag-schedule po tayo kung kailan po ay pwede makapunta ang ating mobile branch sa kanilang lugar. Kapag hindi naman po ito available, kami naman po ay nasa-set up ng pansamantalang service office po, no, sa
sa ating local government unit. And of course, kung available naman po at makakapag-open ang branch natin, kami po ay open po para makapagservisyo sa ating mga members. At kung hindi pa rin po talaga kakayanin at hindi maaabot ng ating LPAW, meron po tayong tinatawag na virtual pag-ibig. Ito po yung ating online branch. Ito po ay available lahat po ng serbisyo sa ating, kumbaga lahat po ng available services in our physical branches are available po online. Okay. Ma'am, until when itong mga programs nyo na ito para sa ating mga kababayan na nabiktima po ng sunod-sunod na bagyo, ma'am? Ma'am Annie, ang calamity loan po ay po pwede pong ma-avail up to 90 days po after the declaration of state of calamity. So meron naman po tayong ample time kung kailan ay po pwede po mag-submit ng kanilang loan application ang ating mga miyembro. Yun naman po tinatawag ko kanina, ma'am, na moratorium po o yung pong pahinga pa sa pagbabayad ng isang buwan sa kanilang housing loan ay pwede pong ma-avail up to the end po of this year. So up to December 31 po, 2024, pwede po tayo mag-isip-isip, pag-isipan po natin kung gusto nyo po ba mag-avail ng moratorium. So ayun po, ma'am. We have enough time po para po makapag-apply ang ating mga kababayan, ating mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Okay. At this point, Ma'am Jap, ano po ang panawagan niyo muli sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig dito po sa Hataw Balita? Ma'am Annie, thank you po for inviting us na nanatili pong bukas ang aming pong contact center. Kung nais niyo po makipag-ugnayan at meron po kayo mga katanungan, you can call us at 8724-4244. Meron din po tayong Facebook page kung saan ay pwede po kayong tumawag at magtanong ang ating mga miyembro, lalo na tungkol sa calamity loan. Maaari pong mag-submit ang ating members via online sa ating virtual pag-ibig site. Ang mga employers po naman ay pwede mag-approve ng calamity loan application ng kanilang empleyado sa virtual pag-ibig for employers. So if you have questions, please do call us 8724-4244. Or they can also email us at contact@pagibigfund.gov.ph. Thank you po, Ms. Annie. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Jap Delmo, ang Department Manager 3 ng Public and Media Affairs Department ng Pag-ibig Fund. Pinayagan ng hukom ang pagbasura sa kaso laban kay US President-elect Donald Trump kaugnay ng umano'y pangingialam sa halalan noong 2020 at maling paghawak ng classified documents. Itong humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Pumayag si US District Judge Tanya Chatkan na i-dismiss ang mga kaso laban kay President-elect Donald Trump kaugnay ng tangkang pagbago sa resulta ng 2020 election at maling paggamit ng classified documents. Isinampa ni Special Counsel Jack Smith ang mosyon na ito matapos manalo si Trump sa halalan. Naunang sinampahan si Trump ng 37 kaso noong 2023 kaugnay ng mga dokumentong nakuha mula sa White House, ngunit na-dismiss din ito. Sa kabila ng mga akusasyon, iginiit ni Trump na ang mga kaso laban sa kanya ay politically motivated. Idiniin ng Department of Justice na hindi maaaring litisin ang isang nakaupong presidente kaya't natigil ang kaso. Sa kabila nito, nanindigan si Smith na may merito ang mga kaso ngunit kailangang sundin ang umiiral na patakaran. Nauna nang ibinasura ni Judge Eileen Cannon ang mga kaso hinggil sa classified documents, dahilan upang pansamantalang matigil ang mga kasong isinampa laban kay Trump. Ang desisyon ay sinasabing nagbigay ng kaluwagan kay Trump habang nananatiling mainit ang issue ng rule of law kontra executive immunity. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ang mas aktibong sistema ng panahon ngayong linggo na magsisimula sa ulan at wintry mix sa Martes at posibleng mas malakas na bagyo sa Thanksgiving New Hampshire. Ito po ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon.
paghandaan ng posibleng bagyo sa Thanksgiving. Naglabas ang winter weather advisory para sa ilang bahagi ng North at Central New Hampshire. Posibleng magdulot na madulas sa kalsada ang ulan at winter mix na tatama ngayong Martes. Sa iba pang bahagi ng New Hampshire, malamig na ulan ang naranasan na tumigil matapos ang paglubog ng araw. Kahit maliit ang naidagdag sa ulan mula quarter hanggang kalahating pulgada, nakatutulong ito sa umiiral na tagtuyot sa gitna ng katimugang bahagi ng estado. Posibleng dumating ang susunod na bagyo sa Huwebes, Thanksgiving, kung saan nagbabala ng ulan, snow at winter mix sa buong araw. Malaking bahagi ng epekto ang inaasahang mararanasan mula umaga hanggang hapon. Pinapayuhan ang mga nasa apektadong lugar na patuloy na subaybayan ang galaw ng bagyo para sa eksaktong detalye ng epekto nito. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Idineklara na ng health officials ng New Zealand noong Biyernes, November 22, ang whooping cough bilang isang epidemya sa bansa. Samantala, natukoy na ang mga pinakamalaking hotspots ng naturang sakit. Itong humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Umakyat na sa 263 ang kaso ng whooping cough o pertussis sa loob ng 4 na linggo hanggang November 15, na siyang may pinakamataas na bilang ng kaso sa loob ng isang buwan sa 2024, ayon sa Health NZ Tefata Ora. Dahil dito, idiniklara ang epidemya sa bansa. Ang whooping cough o pertussis ay isang highly contagious na sakit na nagdudulot ng matinding ubo at hirap sa paghinga, partikular na sa mga sanggol. Ang ubo ng isang taong may pertussis ay may kakaibang tunog na tinatawag na whoop at maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon tulad ng kamatayan, lalo na sa mga hindi pa nababakunahan. Samantala, natukoy ang mga hotspot ng whooping cough sa mga rehiyon ng Lower North at South Islands sa New Zealand. Ayon sa datos mula sa Institute of Environment Science and Research o ESR. Ang Wairarapa District ay nagtala ng pinakamataas na rate na 25.4 kaso sa bawat 100,000 tao. Kasunod ang Southern District na may 11.6, Whanganui District na may 11.4 at Capital and Coast District na may 10.4. Pinayuhan ni Dr. Matt Reed, isang public health medicine specialist, ang mga buntis at mga magulang na sanggol na magpabakuna upang maiwasan ang patuloy na pagdami ng kaso at maprotektahan ang mga bata mula sa panganib ng whooping cough. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na aalisin ang goods at services tax sa Canada sa loob ng 2 buwan sa gitna ng negatibong persepsyon ng mga Canadian sa ekonomiya ng bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Arlene Quijano live. Hataw Balita Ngayon. Loob. Yes, Arlene, ano ang nakapaloob na good and Services Tax o OGS break? Ani, ang Good at Services Tax Break o GST ay ipatutupad sa mga item katulad ng kasuotan at sapatos, laruan, diapers at pagkain sa mga restaurant. Umaasa ang gobyerno ng Canada na ang pansamantalang pag-alis ng GST ay makatutulong sa pagsulong ng vibe session. Isang sitwasyon ng disconnection sa pagitan ng magandang balita tungkol sa inflation at interest rates at ang nararamdaman ng mga Canadian tungkol sa ekonomiya. Layunin ng tax cut na pasiglahin ang paggastos ng mga mamimili sa bansa. Plano rin ng Pangulo ang pagbibigay ng $250 checks sa mga Canadian na nagtrabaho noong 2023 at kumita ng hanggang $150,000. Tinatayang magkakahalaga ng 6.3 billion Canadian dollars ang GST break at cash gifts na ito. Balik sa'yo, Annie. Salamat, Arlene Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon. Mainit na tinanggap ng mga kababayan natin sa Rome, Italy ang pagbisita ng UNTV host na si retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia sa isang espesyal na pagtitipon sa nasabing lugar. Ibinida ni Lieutenant General Sermonia mga programa sa UNTV gaya ng
Sumbong Nyo, Aksyon Agad at Wonderful Pinas na ang isa sa layunin ay matulungan ang ating mga kababayang mga overseas Filipino workers. Si Edith Artates, humahataw. Hataw Balita ngayon. Dumalo si retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, host ng mga programa ng Philippine National Police sa UNTV, sa isang espesyal na pagpupulong ng mga OFW sa Rome, Italy, upang ipag-anyaya ang Sumbong Nyo, Aksyon Agad at Wonderful Pinas. Naganap ang pagtitipon sa Via Soreso alla Eresto Bar, Battistini, Rome, Italy. Maraming salamat kay Kuya Daniel Rason sa pagbibigay mo po sa amin ng programang ito at pagbibigay mo sa amin ng libreng airtime. Ang sumbungan nila ay nandito lang para rektang aksyonan agad-agad ang mga sumbong, hinaing, yung issues and concerns ng ating mga overseas Filipino workers. At para i-promote din ang programa natin na Wonderful Pinas. Wonderful Pinas po is Beyond Tourism. Maraming salamat po muli. Inimbitahan ko po namin kayo manood. Sumbong Nyo, 12:30 to 2 p.m. sa Pilipinas. Dito po, madaling araw. At yung Wonderful Pinas, every Sunday, 9 a.m. sa Pilipinas. Pero pwede po natin panoorin to ng replay, YouTube at Facebook. May God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang ating mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Layunin ng mga programa na magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, partikular sa mga OFW na may nais na idulog sa problema. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Wala po kaming hinihindihan. Kahit yung mga asawa ng ibang kapitbahay, meron din mga OFW na hindi na raw nagpapadala sa kanila. Marami po yun, samot-sari. Hindi po, totoo po yun. Sobrang dami. Pero pinakamarami po ay yung mga nai-scam online na mga kababayan natin na OFW. Napakarami. Araw-araw. Mapalad po tayo dahil we are working with a charity stations, a public service station. Yan po yung UNTV. Sa pamumuno po yan ni Kuya Daniel Rason. So panoorin po natin itong Sumbong Nyo, Aksyon Agad, para magkaroon po kayo ng idea paano kaya magsumbong. Kasama ni Jen Rose sa paglilingkod sa programang Wonderful Pinas, sina Director, Actor at Co-host Mr. Alvin Lawrence Anson at Actor Mr. Albert Martinez. Ang mga programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad at Wonderful Pinas ay patuloy na nagsisilbing daan upang ang mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo ay makakuha ng tamang suporta sa pamamagitan ng mabuting ugnayan. Tiyak na mas marami pang mga kababayan natin ang matutulungan. Edith Artates, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pagasa. Magandang araw sa ating lahat. Narito ang weather update. Patuloy ang epekto ng amihan sa Northern Luzon, samantala ang Intertropical Convergence Zone o ITGZ ay nanatiling nakakaapekto sa Mindanao. Kasalukuyan, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganoon din po sa parte ng Dagat Pasipiko. Yung shear line ngayon po ay wala, pero inaasahan na makakaapekto sa Cagayan Valley, maaari pong mayang hapon. Sa susunod na 3 araw, inaasahan ang paglakas ng amihan at maaari makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na rin ang ilang bahagi ng Visayas. Ang ITEZ o Intertropical Convergence Zone ay inaasahang makakaapekto pa rin sa bahagi ng Mindanao. At yung shear line ay posibleng makakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon. At dahil sa malakas na hangin dala ng amihan, inaasahan ang maalon hanggang sa napakaalon ng ating baybaying dagat sa Batanes, northern portion ng Cagayan, at kasama na rin ang Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte.
Kaya paalala sa mga kababayan po natin na nagpaplanong pumalaot. Sa mga lugar nito ay bawal muna dahil sa matataas na alon ng Pusan. Ang taas ng alon ay halos aabot ng 5 metro. Ang araw sa sikat mamaya pang 6:03 ng umaga. Ang araw na lulubog ay mamaya pong 5:24 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Law seminar ang isinagawa. Isang cyber law seminar ay isinagawa para sa media practitioner sa Camarines Sur na layong maiwasan ang mga paglabag sa batas patungkol sa paggamit ng social media at iba pang platform. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sumailalim sa isang araw na seminar ang mga media practitioners sa Camarines Sur sa pangunguna ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Camarines Sur Chapter. Itinuro at ipinaliwanag ang cyber law. Gayun din ang mga elemento na pwedeng maging dahilan ng cybercrime at kung papaano makakaiwas sa mga iligal na asunto ang mga media practitioner. Mas maganda na may alam at alam mo na marami tayong mga tagapakinig. So mas maganda talaga na ang lahat ng mga sinasabi natin ay yung tama lang at hindi tayo nag-aabuso. Madalas na nakakasuhan ng paglabag ng cyber law kapag pumapasok na ang pamimersonal katulad ng paninirang puri, malisyosong pahayag at may definidong katauhan o personalidad na tinutukoy at makakasira sa reputasyon ng tao. Napapanahon din ito dahil sa pagpasok ng nalalapit na election period. Gusto ko dito sa Naga City, sa Kamsor, lahat ng mga taga-media ay kung pwede walang kaso kasi napakahirap na ng may kaso. Nakiisa rin sa ginawang seminar ang Naga City at Camarines Sur Police Provincial Office at ang press corps nito. Mahalaga yung ganitong seminars pagdating sa cybercrime kasi ang cybercrime ay hindi pa masyadong na i-spread out sa buong lalo na dito sa region, kaya kami nagkakanda kami ng info awareness. Batay sa record ng Philippine National Police o PNP, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon ay nakapagtala na sila ng 720 cases na naisampa na may kaugnayan sa cyber law sa buong Camarines Sur at sa lungsod ng Naga City. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tinututulan ng tagapamuno ng isang jeepney transport group na tawaging modernized jeepney ang mga minibus. Anya hindi dapat pabayaang tawaging icon o public transport ang mga minibus na tinatakan ng modernized jeepney dahil iba ito sa traditional jeepney. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hindi sang-ayon si Orlando Marquez, presidente ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP, na tawaging modernized jeepney ang mga minibus na bumabiyahe sa lansangan. Kaya para bang iniinsulto mo na yung ating pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas para isulat mo sa tagiliran ng minibus na gawang inchik, hindi po katanggap-tanggap. Ayon kay Marquez, malayo ito sa orihinal na itsura ng icon public transport na jeepney. Para sa kanya, malaking insulto ito sa hanay ng mga jeepney driver. Hindi ko kayang tanggapin yun. Okay lang naman yung produkto. Wala namang problema dahil competition, globalization, naintindihan natin. Ang ibig ko lang sabihin, huwag iwanan, huwag pabayaan na mawala yung ating heritage na public transport na iconic jeepney dahil sayang naman ang pinaghirapan ng ating mga ninuno. At yan nakapag-aral ng milyon-milyon na mga doktor, abogado, professional nang dahil sa jeep. Pagkatapos ngayon, yung jeep na ilalabas mo, minibus, pagkatapos susulatan mo, modernized jeepney. Sa akin personal ko ito, katangahan po yan.
Apila ni Marquez sa pamahalaan at maging sa Kongreso sa halip na tangkilikin ang produkto ng ibang bansa ay suportahan at bumuo na lang ng prototype jeepney na mura lang. Isa sa nakikita nila ngayon ay ang bagong electric jeepney na ipinakita ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 3 at ng Bulacan Provincial Government. Nagkakahalaga lamang ng 1.2 million pesos. Ito ay 22-seater air-conditioned jeep na matipid gamitin dahil rechargeable at hindi na kailangan ng krudo. Sana mabigyan ng pondo ng Kongreso yung tinatawag na PUJ Rehabilitation Program para masunod naman natin na panatilihin yung ating sariling mukha, heritage, iconic na jeepney. Dapat tulungan natin at tayo kaya naman natin mag-manufacture ng bago. Bakit ang mga produkto ng tag-ibang bansa, yun ang tatangkilikin natin, na kaya naman natin mag-improve ng sarili nating produkto. Ganito rin ang pananaw ng tagapanguna ng Paganova Transport and Multipurpose Service Cooperative. Maganda kasi ang electric vehicle kasi hindi na kailangan ng fuel. So yung kinukonsumo ng ating mga driver na halos 2,000 sa isang araw na fuel, mababawas yun sa expenses. Plus yung monthly amortization niya, baka yung ibabayad namin doon sa monthly amortization yun pa lang sa fuel may kita na yung driver. So napakagandang programa. Samantala, sinabi naman ni Aminuddin Guro, LTFRB Region 3 Regional Director, suportado nila ang lalabas na prototype na modern jeepney. Basta aprobado ito ng LTFRB at ng Department of Transportation. Ito pong presyo na binigay ay napakamura compared doon sa ating mga China-made na prototype PUV. At ito po ay nagbibigay daw sila ng no interest, rent to own. Ito pong electric vehicle, wala pong emission to. So meaning to say, hindi po nakakalason sa ating mga pasahero. Pasado po ito sa ating standardization. Isa po ito sa mga component. Sa ngayon, umaasa ang LTAP na pakikinggan sila ng DOTR sa kanilang apilang alisin ang marking ng modern jeepney sa mga minibus. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 9 ang 33 piso na dagdag sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Zamboanga Peninsula epektibo sa December 12. Dahil dito, tataas ang sahod mula 381 pesos patungong 414 pesos sa non-agriculture sector at mula 368 pesos patungong 401 pesos naman sa agriculture sector. Ang retail or service establishments na may 10 o mas kaunting empleyado ay maaaring mag-apply ng exemption sa wage increase. Hataw Balita Ngayon. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at maiinit na balita. Dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, Lasa Kawikaan, Kapitulo 13, Talatang 21. Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-27 sa buwan ng Nobyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Culubo.
Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama ko dito ang technical staff. Josa, Alex, sama si Bernie, Dante, and Tracy. Ako po, si Ana Rentor. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.